Hack Story presents. Naranasan mo na bang magtiwala ng buong buo? Ibinigay mo ang pera, oras at tiwala. Pagkatapos sa huli, malalaman mo na ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Masakit, hindi ba? Pero papaano kung ang taong nanloko sa'yo ay ang taong inaakala mong sagot sa mga dasal mo? Yan ang aalamin natin sa kwentong ito. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ang mga kwentong puno ng drama at aral, i-like mo ng video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell. Handa ka na ba? Simulan na natin! Sa lobby, sa isang sikat na hotel sa Makati, biglang nagkagulo. Walang hiya ka! Ibalik mo ang pera ko! Ibalik mo! Isang ginang ang sumugod sa lalaking naka-Amerikana. Hinila ng ginang ang buhok ng lalaki. Kalmot dito, sampal doon. Bumagsak sila sa sahig, pero hindi tumikil ang babae. Pinagahampas niya ng bag ang mukha ng lalaki. Sabi niyo investment! Sabi niyo dodoble ang pera ko! 3 buwan na kaming naghihintay! Nasaan si Mr. Lim? Ituro mo sa akin kung nasan siya! Ma'am, aray! Ma'am, bitawan niyo ako! Security! Tumakbo ang mga security guard. Inawat nila ang nagwawalang ginang. Punit-punit ang damit ng lalaki at dumudugo ang labi. Nagpupumiklas pa rin si Mrs. Ko habang hawak ng mga kwartsa. Mga hayop kayo! Naubos ang ipon ko dahil sa inyo! Scam pala to! Ibalik yung pera ko! Nanonood sa di kalayuan ang magkakaibigang Chinchin at Roselta, parehong byuda at mayaman. Inaayos ni Chinchin ang shades sa kanyang ulo at napailing. Grabe naman, ang cheap tingnan. Bakit kailangan mag-iskandalo sa ganitong lugar? Nakakatakot, Mare. Sabi ng babae, scam daw. Ay naku, kawawa naman. Pero bakit kasi nagpapaloko? Sa panahon ngayon, dapat matalino ka. Tama. Kaya nga tayo nandito para sa legit investment. Hindi tayo gagaya sa kanila. Basta-basta na lang naglalabas ng pera. Inaya ni Roselda sa Chinchin. Papasok sa elevator. Papunta sa 5th floor. May dadaluhan silang seminar. Future Energy for a Bright Tomorrow. Hawak ni Chinchin ang gold-plated invitation card. Pagpasok sa conference hall, sinalubong sila ng magagandang staff. Igineya sila sa unahan. Namangha si Roselda sa ayos ng lugar. In fairness, Mare, mukhang big time to. Tingnan mo mga kasabay natin. Puro donya. Siyempre naman. Alam mo naman na choosy ako. Ayoko ng putso-putso. Exclusive lang daw ito. Namatay ang mga ilaw. Lumabas sa entablado ang isang lalaki. Matangkad, moreno at nakasuot. Ang ganda ng kanyang ngiti, mukhang mapagkakatiwalaan. Siya si Agaton. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pagpunta. Alam ko pong marami kayong pwedeng gawin ngayong araw. Pwedeng nasa spa kayo o shopping mall. Pero pinili niyong pumunta rito. Tumingin si Agaton kay Chinchin at ngumiti ng bahagya. Nandito kayo dahil kayo ay mga visionary. Gusto ninyong lumago ang inyong yaman habang nakakatulong sa mundo. Solar panel systems. Yan ang future. At kami ang magdadala sa inyo doon. Nagsimula ang presentation. Ipinakita ni Agaton ang mga graph at videos na kunwaring planta sa probinsya. Ipinakita niya ang kikitain ng bawat investor. Passive income, manghang-mangha si Roselda. Mare, ang ganda ng offer. 20% interest monthly? Walang bangko na nagbibigay ng ganyan. Huwag kang masyadong excited. Pero aminin ko, mukhang maganda nga. At least ito, may produkto. Natapos ang presentation. Lumapit si Agaton sa mesa ni na Chinchin. Amoy mayaman ang lalaki. Good morning, madam. Ako po si Agaton. Sayang naman po ang ganda ninyo kung stress lang ang aabutin nyo sa pagbibisnes. Dito sa amin, kami na ang magpapaka-stress para sa inyo. Bulero ka rin pala. Pero sige, direct to the point tayo.
Magkanong minimum entry? Para po sa mga VIP na katulad ninyo, we open with 5 million pesos per unit. Limited slots lang po ito. Paubos na dahil nagpa-reserve na po yung mga nasa kabilang table. Pero dahil matalino po kayo sa pera, i-reserve ko ang huling 2 slots para sa inyo. Nagkatinginan sina Chinchin at Roselda. Ayaw magpatalo ni Chinchin sa ibang donya. Kinuha niyang checkbook, mabilis na nagsulat at pumirma. 5 milyon. Iniabot niya ito kay Agaton. Siguraduhin mo lang na totoo ang lahat ng sinasabi mo, Agaton. Hindi ako nagbibiro sa pera. Makakaasa po kayo, Ma'am Chinchin. Welcome to the family. Nagpirmahan ng kontrata at nagkamayan. Tuwang-tuwa si Roselda dahil nag-invest din siya ng 3 milyon. Umuwi si Chinchin na magaan ang kanyang loob. Makalipas ang 2 linggo, nasa mansyon si Chinchin. Tinatawagan niyang numero ni Agaton para itanong ang certificate. Hindi sumasagot. Ring lang ng ring. Sinubukan niya ulit pero sa pagkakataong ito, iba na ang naririnig niya. The number you have dialed is not in service. Kumabog ang dibdib ni Chinchin. Tinawagan niya si Roselda. Roselda, sagutin mo! Oh, Mare, napatawag ka? Bakit parang hinihingal ka? Si Agaton, hindi ko makontak. Subukan mo, tawagan mo yung number na binigay sa atin. Ha? Teka lang. Sandali. Naghintay si Chinchin, nanginginig ang kanyang kamay. Maya-maya pa'y bumalik si Roselda sa linya na umiiyak. Mare, wala. Cannot be reached din. Tinawagan ko yung office nila sa landline. Pero sabi ng operator, disconnected na daw. Dagli ang tumayo si Chinchin. Nagpahatid sila sa hotel kung saan ginaganap ang seminar. Pagdating nila, nagtanong agad siya sa reception. Miss, yung opisina ng Solar Energy Company sa 5th floor, nasan sila? Kailangan ko sila makausap. Ma'am, wala pong opisina dito. Event venue lang po ang 5th floor. At yung nag-rent po 2 weeks ago, 1-day event lang po yon. Hindi na po sila bumalik. Nanlambot ang tuhod ni Chinchin. Napahawak siya sa counter. Naaalala niyang babaeng nagwawala sa labi noong nakaraan. Yung babaeng pinagtawanan nila dahil sa chip. Ngayon, naiintindihan niya na. Gusto niya ring sumigaw pero wala na si Agaton. Wala na ang pera. Walang hiya ka, Agaton! Walang hiya ka! Hahanapin kita! Hahanapin kita kahit sa impyerno ka pa magtago! Sumigaw si Chinchin sa gitna ng labi. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Sa sandaling yun, hindi siya ang bilyonaryong donya. Siya lang ay isang biktima ng manloloko. Sa loob ng mansyon ni Chinchin, basag ang kagamitan. Isang mamahaling vase ang humampas sa pader at nagkalat sa sahig. Nakatayo si Janila sa gitna ng sala, namumulang mukha sa galit. Sa harap niya ang kanyang ina na si Chinchin. Bakit mo pinakancel ang credit card ko? Nasa cashier ako kanina. Napahiya ako. Decline daw. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nakatingin sa akin? Mabuti nga sa'yo. Para matuto kang humawak ng pera. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magtipid ka? Alam mo bang may malaking problema tayo ngayon? Problema mo yun. Bakit mo idadamay ang allowance ko? Paano ako nito, Ma? May lakad kami ng mga friends ko bukas. Anong ipapambayad Wala ko? akong pakialam sa mga kaibigan mo. Puro waldas lang ang alam nyo. Janela, bilyonaryo tayo, oo. Pero kung ganyan ka, mauubos ang yaman natin. At isa pa, na-scam ako. Nawalan ako ng 5 milyon ngayong araw lang. Natigilan si Janela at umirap ito. So, 5 milyon lang yun. Barya lang yun sa atin. Huwag mo nga akong dramahan, Mami. Ibalik mo ang access ko sa cards. Ngayon din. Lalong uminit ang ulo ni Chinchin. Lumapit siya sa anak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Janela. Agad na napahawak si Janela sa kanyang mukha. Wala kang karapatang utusan ako.
Mula ngayon, cut off ka na. Walang allowance, walang credit card, walang driver. Matuto kang tumayo sa sariling paa. Maghanap ka ng trabaho. I hate you! Napakadamot mo! Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay ko! Tumakbo paakyat sa janela ng kanyang kwarto. Padabog na isinara ang pinto. Napaupo na lamang si Chinchin sa sofa. Masakit ang ulo niya sa nawawalang pera. Pero mas masakit ang ulo niya sa ugali ng kanyang anak. Sa isang masikip na apartment sa Maynila, naglalakad ang isang lalaki, nakasando at nakamaong, walang bakas ng pagiging CEO. Ang lalaki ay si Lee, na nagpanggap sa katauhan ni Agaton para matagumpay na isagawang exit scam sa mga byuda. Kausap niya sa telepono ang isa sa mga tauhan niya. Bobo ka ba? Sabi ko sunugin mo lahat ng ebidensya. Kapag ako nadawit dyan, ikaw ang una kong ilalaglag. Ibinaba niya ang telepono. Pumasok siya sa kwarto. Magulo. Puro bote ng alak. Nandoon ang kaibigan niyang si Kiko. Boss, tumawag na naman yung pinagkakautangan mo sa kasino. Papatayin ka daw kapag hindi ka nagbayad bukas. Sinipa ni Lee ang upuan. Huwag mo nga akong buwisitin. Gumagawa na nga ako ng paraan eh. Yung mga nakuha natin sa mga matrona, pambayad lang yun sa interes. Kulang pa yun. Kailangan ko ng mas malaking isda. Saan naman tayo kukuha? Mainit na ang mata ng mga pulis sa investment scam mo. Binuksan ni Lee ang kanyang laptop, nag-login sa social media. Nakita niyang post ng isang janela, nakatagang lokasyon sa isang mamahaling restaurant. Tiningnan ni Lee ang profile. Mansion, kotse, yaman, napangiti si Lee. Hindi na natin kailangan mag-scam ng marami. Isa lang ang kailangan natin. Isang babaeng mayaman, tanga at galit sa magulang. Tumayo si Lee. Nagbihis siya, nagsuot ng peking relo at class A na polo, nagspray ng pabango. Humarap siya sa salamin. Wala na ang tambay. Isang heredero ang nakikita niya. Kiko, linisin mo ang kalat dito. May huhulihin lang akong isda. Sa isang coffee shop, nakaupo si Janela sa sulok, umiiyak at wala siyang perang pambili ng kape. Nakiki-wifi lang siya. Biglang may nag-abot sa kanya ng panyo. Miss, okay ka lang? Sayang naman ang ganda mo. Kung luluha ka lang. Nag-angat ng tingin si Janela. Nakita niya ang lalaki. Gwapo, mukhang disente. Ito ay si Lee. Sino ka? Leave me alone. Sorry. Ako si Lee. Lee Anderson. Nakita lang kita mula sa labas. Mukhang kailangan mo ng kausap. Umupo si Lee sa tapat ni Janela. Hindi siya nagpaalam. Wala akong pera. Kung sales agent ka, umalis ka na. Tumawa ng mahina si Lee. Mukha ba akong sales agent? Miss, pag-aari ng pamilya ko ang buong building na ito. Napadaan lang ako para i-check ang business. Pero nakita kita. Mas interesante ka kesa sa business meeting ko. Namula si Janela. Iba ang dating ni Lee. Parang sincere. Talaga? Sa inyo to? Naku, sorry. Medyo bad trip lang ako. Nag-away kasi kami ng mommy ko. Pinalayas niya ako. Actually, cut off ako sa lahat. Nagdiwanag ang mata ni Lee. Bingo! Ito na ang kailangan niya. Ganyan talaga ang mga magulang. Minsan, hindi nila tayo naiintindihan. I feel you. Noong bata pa ako, namatay ang parents ko sa plane crash. Naiwan sa akin lahat. Mahirap ang mag-isa. Napahawak si Janela sa kanyang bibig. Oh my gosh, I'm sorry. Ang baba pala ng problema ko kumpara sa iyo. Ayos lang. Ang mahalaga, natutunan kong maging matatag. Gusto mo ba mag-dinner? My treat. Para sumaya ka kahit papaano.
Tumango si Janela. Sumama siya kay Lee. Dinala siya ni Lee sa isang fine dining restaurant. Umorder sila ng steak at wine. Ginamit ni Lee ang lahat ng charm niya. Pinakinggan niyang bawat reklamo ni Janela. Kunwari ay kakampi siya. Dumating ang bill, 10,000. Kinuha ni Lee ang wallet niya. Iniabot ang black card sa waiter. Bumalik ang waiter makalipas ang ilang minuto. Sir, pasensya na po. Decline po ang card ninyo. Sinubukan po namin ng 3 beses. Kunwari ay nagulat si Lee. Tiningnan niya ang cellphone niya. What? Impossible! Ah, shit! Nakalimutan ko. Nag-transfer pala ako ng funds sa Singapore account ko kanina. Naka-freeze ang assets ko for 24 hours. Nakakahiya. Tumingin si Lee kay Janela. Mukhang problemado. Janela, I'm so sorry. Naiwan ko yung cash ko sa kabilang sasakyan. Pwede bang ikaw muna? Babayaran kita bukas. Promise, dodoblehin ko pa. Kinabahan si Janela. Wala rin siyang pera. Pero ayaw niyang mapahiya sa harap ni Lee. Naalala niya ang emergency cash sa phone case niya. Kinuha niya ito. Sige, no problem. Treat ko na to. First date naman natin, di ba? Napangiti si Lee, hindi dahil sa kilig, kundi dahil may nautunan naman siyang biktima. You're the best, Janela. Hayaan mo, babawi ako. Ipaparamdam ko sa'yo kung paano mahalin ng tama. Hinawakan ni Lee ang kamay ni Janela. Napangiti ang dalaga. Sa wakas, may kakampi na siya. Hindi niya alam, hawak na siya sa liig ng isang halimaw. Sa isang abandonadong warehouse sa Tondo, madilim at mabaho, isang malakas na tadyak ang tumama sa sikmura ni Lee. Napaluhod siya sa semento at umubo. Sa harap niya, nakatayo ang 3 lalaking malalaki ang katawan, mga tauhan nito ng sindikato. Ako lang po, matatakosan mo kami, Lee. Ilang linggo ko na nagtatago. Ubus na ang pasensya ni Boss Robbie. Wait! Pakinggan niyo ako. May pera ako. May niluluto akong malaking project. Bigyan niyo lang ako ng konting oras. Hinawakan ng isang gun ang buhok ni Lee. Isang suntok ang dumapo sa panga nito. Pumutok ang labi ni Lee. Oras, binigyan ka na namin ng 1 buwan. Ang sabi mo, dodoblehin mo ang pera namin sa investments ka mo. Nasaan na? Nabalitaan namin, tinakbo mo na ang lahat. Hindi ko itinakbo. Na-freeze lang ang account ko. Pangako, bukas na bukas, magbibigay ako ng paunang bayad. 100,000 cash. Nagkatinginan ang mga goons. Binitawan nila si Lee. Bumagsak ito sa sahig. Hingal na hingal. 100,000. Bukas ng gabi. Kapag wala ka nila, hindi na suntok ang aabutin mo. Bala na ang sasalubong sa'yo. Naintindihan mo? Oo, pangako, dadalhin ko. Umalis ang mga goons. Naiwan si Lee na nakahiga sa sahig. Masakit ang buong katawan niya. Kailangan niya ng pera. Agad-agad ay kinuha niya ang cellphone. Tinawagan niya si Janela. Binago niya ang boses niya. Mula sa takot, naging malambing ito. Hello? Babe? Sorry, late ako nakatawag. Nag-gym kasi ako. Yes, I miss you too. Pwede ba tayong magkita? Sa inyo na lang? Gusto ko sanang makilala ang mundo mo. Sa harap ng gate ng mansyon ni na Chinchin, bumukas ang malaking gate na bakal. Pumasok ang isang grab car. Bumaba si Janela at si Lee. Nakatago sa likod ng concealer ang mga pasa ni Lee sa mukha. Naka-shades din ito kahit gabi na. Sorry babe kung grab lang tayo. Wala na kasi akong driver. It's okay. Mas romantic nga ang ganito eh. Simple lang. Adventure. Pagkapasok nila sa main door, tumambad ang grand staircase, ang crystal chandelier, namilog ang mga mata ni Lee sa likod ng shades niya. Amoy pera, amoy solusyon sa problema niya. Welcome to my humble abode. Pasensya na kung medyo magulo. Wala si Mommy Nasa business trip, kaya solo natin ang bahay. Grabe.
Ang ganda! Pero mas maganda ka pa rin kesa sa bahay nito. Kinilig si Janela. Dumiretso sila sa sala. Umupo sa sofa na gawa sa Italian leather. Wait lang, babe ah. Kukuha lang ako ng drinks. Make yourself at home. Umalis si Janela papuntang kusina. Naiwan si Lee. Dagli siyang tumayo. Tinanggal ang shades. Inilabas ang cellphone. Nagvideo siya sa paligid. Nag-selfie siya sa harap ng grand staircase. Pinicturean niya ang mga antique na vase at paintings. Ipinadala niya mga ito sa susunod niyang biktima bilang patunay na mayaman siya. Biglang may tumikim sa likuran niya. Napatalon sa gulat si Lee. Lumingon siya. Nakita niyang isang matandang babae na nakasuot ng damit pangkatulong. Masama ang tingin nito sa kanya. Ito si Yaya Ising. Eh! Ginulat mo naman ako, Manang. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Bakit mo kinukuhaan ng litrato ang mga gamit ni Ma'am Chinchin? Ngumiti ng pilit si Lee. Itinago niyang cellphone sa kanyang bulsa. Bisita po ako ni Janela. Boyfriend niya ako. Nagagandahan lang ako sa bahay, kaya nagpipicture ako. Bawal ba? Lumapit si Yaya Ising. Inamoy ang hangin, amoy yosi at amoy tuko na tinapalan ng pabango. Boyfriend, wala namang nababanggit si Janela. At bakit naka-sunglasses ka sa loob ng bahay? May tinatago ka ba? Nainis si Lee. Ayaw niya nang tinatanong siya ng katulong lang. Lumapit siya kay Yaya Ising. Ibinaba niya ang kanyang boses. Alam mo, Manang, masyado kang pakialamera. Katulong ka lang dito. Bisita ako. Kaya kung ayaw mong mawala ng trabaho, huwag mo kong kikwestiyonin. Mabuti pa, ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Nanlaki ang mga mata ni Yaya Ising. Abat ang kapal na mukha mo! Sasabihin ko ito kay Ma'am Chinchin! Sasagot pa sana si Lee nang biglang dumating si Janela. Dala ang tray ng juice. Oh, anong nangyayari dito? Yaya Ising? Why do you look so angry? Mabilis na nagbago ang anyo ni Lee. Bigla itong naging maamong tupa. Humawak siya sa dibdib na para bang nasasaktan. Babe, nagtatanong lang naman ako kung saan ang CR. Pero bigla na lang akong sinigawan ni Manang. Sabi niya, bawal daw ang hampas lupa rito. Grabe naman, porket simple lang ang suot ko, ganito nang trato sa akin. Nagdilimang paningin ni Janela. Tumingin siya ng masama kay Yaya Ising. Yaya, totoo ba yon? How dare you? Bisita ko si Lee. Boyfriend ko siya at bakit mo siya iniinsulto? Nagsisinungaling siya. Siya ang nambasto sa akin. Sinasabi ko sa iyo, masama ang kutob ko sa lalaking yan. Shut up, Yaya! Matanda ka na talaga, kaya kung ano-ano nang iniisip mo. Umalis ka na nga sa harapan ko. Doon ka sa kusina. Huwag kang lalabas hanggat hindi umaalis ang bisita ko. Yumuko si Yaya Ising. Masama ang kanyang loob. Tumalikod siya at bumalik sa kusina. Pero bago siya tuluyang makalayo, nakita niya ang ngisi ni Lee. Bumalik sina Janela at Lee sa sofa. Hinawakan ni Janela ang mukha ni Lee. Napansin niyang pasa sa gilid ng labi nito. Oh my God, babe! Ano to? Bakit may pasa ka? Sinaktan ka ba ni Yaya? Umiling si Lee. Nagpaawa effect. Hindi. Actually, kaya ako pumunta dito kasi kailangan ko ng tulong mo. Nakarnap ang kotse ko kanina. Nanlaban ako. Nakuha nila ang wallet at cards ko. Wala akong cash ngayon, babe. At kailangan ko ng pambayad sa towing ng isa ko pang sasakyan bukas. Napasinghap si Janela. Grabe, ang unsafe na talaga sa Manila. Don't worry, babe. Tutulungan kita. Pero, wala rin akong cash ngayon eh. Cut off pa rin ako ni Mommy. Natigilan si Lee. Akala niya'y makakakuha na siya ng pera. Wala. Kahit magkano. Kahit sa vault ng mami mo. Di ba mayaman kayo? Nakalakang vault ni Mommy. At siya lang ang nakakaalam ng code. Sorry talaga, babe. Napakamot ng ulo si Lee. Kailangan niya ng 100,000 bukas dahil kung hindi, patay siya.
Tumingin siya sa paligid, nag-isip ng paraan. Biglang naalala ang sinabi ni Janela noon na may coffee shop siya. Okay lang babe, naiintindihan ko. Pero, di ba may coffee shop ka? Gusto ko sanang makita. Baka pwede tayong tumambay dun bukas. Tutulungan kitang i-manage. Magaling ako sa business, di ba? Natuwa si Janela. Sa wakas, may sumusuporta na sa negosyo niya. Talaga? Sige. Bukas na bukas, pupunta tayo doon. At ipapakilala kita sa mga staff ko. I'm sure magugustuhan ka nila. Ngumiti si Lee. Sa isip-isip niya, hindi lang ang staff ang gusto niyang makita, kung hindi ang laman ng kaha. Umaga, sa mansyon ni na Chinchin, mahimbing ang tulog ni Lee sa tabi ni Janela. Biglang tumunog ang cellphone ng dalaga. Unknown number. Sinagot niya ito agad. Hello? Sino to? Sa kabilang linya, isang boses na galit ang sumagot. Ibigay mo sa akin si Theo. Alam kong kasama mo siya. Huwag mong itago ang asawa ko. Kumunot ang noo ni Janela. Tumingin siya sa natutulog na si Lee. Excuse me? Wrong number kaya, miss? Walang Theo dito. At pwede ba? Huwag kang sumigaw. Ang aga-aga pa. Huwag kang magmaang-maangan. Nakita ko ang post niya. Ang kapal na mukha niyo. Sabihin mo kay Theo, papatayin ko siya kapag nagkita kami. Papatayin ko kayo. Napabangon si Janela sa gulat. Biglang nagising si Lee sa ingay. Babe, ano nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Tinakpa ni Janela ang mouthpiece. Babe, may baliw sa telepono. Hinahanap yung Theo daw at nagbabanta na papatayin daw tayo. Kilala mo ba to? Nanlaki ang mga mata ni Lee. Kilala niya ang boses. Si Yula, ang asawa niya sa probinsya na tinakbuhan niya. Mabilis na kinuha ni Lee ang telepono at pinatay ito. Wala yan. Wala yan. Prank call lang siguro. O kaya scammer. O wag mo na lang sanang pansinin. Pero babe, sabi niya nakita daw niya sa post mo. Di ba nag-post ka kagabi? Umiling si Lee. Kunwari ay nagtataka. Ha? Wala akong pinost. Naka-private ang account ko. Baka stalker mo lang yan. Inggit sa ganda at yaman mo. I-block mo na lang. Naniwala agad sa Janela. Niyakap siya ni Lee. Pero sa isip ng lalaki, kailangan niyang magmadali. Masyado nang lumiliit ang mundo para sa kanya. Bumaba sila ng kusina. Nandoon si Yaya Ising na naghihiwa ng prutas. Masama ang tingin nito kay Lee. Hindi ito pinansin ni Lee. Sa halip, lumapit siya kay Janela at bumulong. Babe, napansin mo ba yung kwintas mo? Yung diamond necklace na suot mo kagabi? Parang hindi ko nakita sa tokador mo kanina. Napahawak si Janela sa liig niya. Kinabahan siya. Regalo yon ng kanyang dati. Ha? Sigurado ka? Nilapag ko lang yun sa mesa bago tayo matulog. Oo, hinahanap ko nga kasi ang ganda tingnan eh. Kaso wala dun. Ang nakita ko lang kanina, si Manang Ising. Lumabas galing ng kwarto mo habang tulog ka pa. Napatingin si Janela kay Yaya Ising. Biglang nagduda si Janela. Dahil sa stress at sa tawag kanina, mabilis na uminit ang ulo niya. Yaya! Halika nga dito! Nagulat si Yaya Ising. Lumapit ito kaagad. Ay bakit po, Ma'am Janela? May kailangan po ba kayo? Nasaan ang kwintas ko? Yung diamond necklace! Pumasok ka ba rito kanina? Po, hindi po ako pumasok sa kwarto nyo. Kapag may kasama kayo, abay dito lang po ako sa kusina mula kanina. Sumabat si Lee. Itinuro niya si Yaya Ising. Sinungaling! Nakita kita! Pagbukas ko ng pinto ng CR, nakita kitang nagmamadaling lumabas sa kwarto ni Janela. May binulsa ka pa sa apron mo. Ano bang pinagsasasabi mong lalaki ka? Wala akong kinukuha. Baka ikaw ang kumuha. Ikaw ang kasama ni Ma'am sa kwarto. Lumapit si Janela kay Yaya Ising. Hinablot niya ang apron ng matanda. Kinapkap niya ang bulsa. Wala siyang nakita. Hindi siya tumigil.
Hinila niyang bag ni Yaya Ising at itinaob ang laman sa sahig. Nagkalat ang mga gamit. Nakita ni Janela ang isang gold bracelet. Ano to? Kanino to? Kay Mami to, di ba? Ninanakawan mo ba kami? Mami, hindi ko ninakaw yan. Bigay yan ng mami ninyo noong nakaraang taon. Tanungin niyo pa siya. Ay sos, palusot. Magnanakaw ka talaga. Kung nakuha mo yung bracelet, sigurado ako na nasa iyo rin ang kwintas ni Janela. Sigurado ako na tinago mo na sa labas. Lumayas ka dito. Ayoko nang magnanakaw sa pamamahay ko. After all these years, Yaya, ganito mo kami gaguhin? Ma'am Janela, nagkakamali kayo. Pinalaki kita. Hindi ko magagawa yon. Lumuhod si Yaya Ising. Hinawakan niyang binti ng tilaga. Parang awa niyo na. Huwag kayong maniwala sa lalaking yan. Siya ang may masamang balak. Siya ang demonyo. Tinadyakan ni Janela ang kamay ni Yaya Ising. Natumba ang matanda. Get out! Get out now! Bago pa ako tumawag ng polis at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin! Walang nagawa si Yaya Ising. Tumayo siya ng dahan-dahan. Tumingin siya kay Lee. Nakangisi ang lalaki habang nakaakbay kay Janela. Nagtagumpay ito. Napalayas niya ang tanging hadlang sa loob ng bahay. Lumabas si Yaya Ising bitbit ang kanyang dangal. Naniyuraka ng isang estranghero. Naiwan sa kusina si Janela. Umiiyak sa galit. Niyakap siya ni Lee. Shh! Tahan na, babe. Tama lang ang ginawa mo. Hindi natin kailangan ng mga taong loloko sa atin. Buti na lang, nalaman natin agad. Ang sakit, baby. Tiwala ako sa kanya. Bakit niya nagawa yun? Ganyan talaga ang mga mahihirap. Kapag nakakita ng pagkakataon, kakagatin nila ang kamay ng nagpakain sa kanila. Pero huwag ka mag-alala. Nandito na ako. Hinding-hindi kita lolokohin. Tumingala si Janela kay Lee. Thank you, Lee. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ikaw na lang ang meron ako. Hinalika ni Lee ang noo ni Janela. Akong bahala sa'yo. Ngayon, kailangan nating mag-relax. Di ba sabi mo? Dadalhin mo ko sa coffee shop mo? Tara na. Doon tayo magpalipas ng oras. Tumango si Janela. Inalalayan siya ni Lee palabas ng bahay. Habang naglalakad, pasimpleng kinapa ni Lee ang punsag niya. Nandoon ang diamond necklace ni Janela. Siya ang kumuha nito habang naliligo ang dalaga at siya rin ang magbebenta nito mamaya. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Janela. Si Lee naman ay panay tingin sa relo niya. Kailangan niya ng 100K mamayang gabi. Kailangan niyang makuhang tiwala ng mga empleyado ni Janela at kailangan niyang sirain ang sino mang hahadlang sa kanya sa planong yun. Babe, ano nga ulit ang pangalan ng manager mo sa shop? Yung sabi mo na magaling mag-inventory. Si Tristan. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang siya makilala. Mukhang marami akong maituturo sa kanya tungkol sa negosyo. Napangiti ng lihim si Lee. Tristan, ikaw na ang susunod. Sa loob ng Bean and Brew, ang coffee shop ni Janela, binuksan ang pinto at pumasok si Janela. Hila-hila si Lee. Nakataas ang noo ni Lee. Suot niya ang bagong polo na binili gamit ang pinagbentahan ng kwintas kanina. Guys, attention please. Stop muna kayo sa work. Nagsilapitan ang mga crew. Si Bea ang cashier, si Mark ang barista, at si Tristan ang manager. Lumabas mula sa stockroom, hawak ang inventory list. This is Lee, my boyfriend. At simula ngayon, tutulong siya sa pagmamanage ng shop. Kung ano ang utos niya, utos ko na rin. Malinaw? Wow! Hello po sir! Ang gwapo naman po pala ng boyfriend niyo, ma'am. Welcome po, sir. Ngumiti si Lee. Lumapit siya sa counter. Inilabas niya ang makapal na wallet at kumuha ng 5,000. Masyado naman kayong seryoso. Bea, Mark, order kayo ng pizza para sa lahat. Sagot ko,
Gusto ko, masaya ang mga tao ko. Nagsigawan sa tuwa ang mga staff. Talaga po, sir? Grabe! Thank you po! Si Tristan lamang ang nananatiling tahimik. Tinitingnan niya si Lee mula ulo hanggang paa. Lumapit si Lee kay Tristan at inakbayan ito ng mahigpit. Ikaw siguro si Tristan, ano? Bakit parang pasan mo ang daigdig, pre? Ngumiti ka naman. Tinanggal ni Tristan ang pagkakaakbay niya kay Lee. Tristan po, sir. Manager dito. Pasensya na po. Kailangan ko pang tapusin ang inventory. May nawawala kasing stock sa system. Napataas ang kilay ni Lee. Tumawa ito ng malakas. Inventory? Yan ang problema sa mga traditional na managers. Masyadong fixated sa maliliit na bagay. Pare, business is about people. Kaya hindi lumalaki ang kita nyo eh. Masyado kayong stiff. Tumingin si Lee kay Janela. Babe, nakikita mo ba to? Gusto ko lang naman maging mabait sa kanila. Pero parang ayaw sa akin ang manager mo. Lumapit si Janela at hinawakan sa braso si Tristan. Tristan, ano ba? Huwag mong hambastusin ang boyfriend ko. Siya na nga nanlilibre. Ikaw pang may ganang mag-inarte. Sumunod ka sa kanya. Yumuko si Tristan. Sorry po, ma'am. Dumating ang mga pizza. Nagsasayang lahat sa break room. Naiwan si Tristan sa counter. Lumabas at pumasok si Lee sa area. Nagmamasid. Nakita niya kung saan inilalagay ang susi ng vault at ang envelope ng para sa chef fund. Lumapit si Lee kay Tristan. Ang sipag mo naman, Tristan. Sayang ka dito. Scholar ka ni Tita Chinchin, di ba? So, parang utang na loob mo ang buhay mo sa kanila. Malaking tulong po ni Ma'am Chinchin sa akin, sir. Kaya sinusuklian ko po ng tapat na serbisyo. Tumawa ng mapang-asar si Lee. Binato niya ng nilukot na tissue si Tristan. Tapat na serbisyo? O baka naman may gusto ka lang kay Janela? Huwag ka mag-alala. Hindi ka papatulan ni Janela. Wala ka rin naman pinagkaiba sa mga katulong. Parang si Yaya Ising. Kumuyom ang kamao ni Tristan. Wala akong gusto kay Ma'am Janela. At huwag ninyong idamay si Nanay Ising dito. Respeto naman po. Respeto? You earn respect, boy. Tingnan mo mga kasama mo. Mas gusto nila ako kaysa sa'yo. Kasi boring ka. KJ ka. At amoy mahirap ka. Lalong humigpit ang hawak ni Tristan sa ballpen. Biglang pumasok si Janela mula sa break room. Babe, halika na. Tristan, okay ka lang ba? Why is your face so red? Agad na inakbayan ulit ni Lee si Tristan. Wala babe. Nagbibiroan lang kami. Sabi ko sa kanya, mag-relax naman siya. Tara Tristan, kain tayo. Umalis si Lee. Naiwan si Tristan na nanginginig sa galit. Napansin niya ang peking Rolex ni Lee. Dahil tumitikil ang mga kamay nito, halatang second hand. Gusto niyang tawagan si Sinjin pero natakot siya kay Janela. Pasado 6:00 ng gabi, nagpaalam si Lee na gagamit ng CR. Pero dumiretso siya sa opisina kung saan nakabukas ang vault. Wala si Bea at Tristan. Mabilis na kumilos si Lee. Kinuha niyang makapal na envelope na may label na Inventory Fund, 100K. Isiniksik niya ito sa loob ng kanyang brief para hindi makapkap. Lumabas siya at nakasalubong si Tristan. Kinindatan niya pa ito. Ang linis ng CR nyo ah. Good job, manager. Kinabahan si Tristan. Tumakbo siya sa office. Tiningnan ang vault. Bukas pa rin ito. Pero parang may kulang. Biglang sumigaw si Lee mula sa dining area. Babe, uwi na tayo. Sumasakit yung tiyan ko eh. Parang na-food poison yata ako sa pizza. Nagpanik si Janela. Oh my God, Tristan. Bea, uuwi na kami. Kayo nang bahala mag-close. Ma'am, sandali lang po. May i-check lang po ako sa... Bukas na yan. Nakikita mong masama ang pakiramdam ni Sir Linyo? Sige na.
Hila-hila ni Janela si Lee palabas. Nakangisi si Lee habang nakatalikod kay Tristan. Nasa kanya na ang pera, 100,000. Ligtas niya ang buhay niya sa sindikato. At bukas, sisimulan niya ng plano para ituro ang magnanakaw. Alas 8 ng umaga, hindi pa nagbubukas ang coffee shop pero rinig na sa labas ang sigawan. Nasa loob si Bea, Mark at Tristan. Nakatulala si Bea sa harap ng nakabukas na bolt. Sir Tristan, wala. Wala dito yung envelope. Sigurado ako nilagay ko yung dito kahapon bago umuwi, sir. Napahawak si Tristan sa kanyang ulo. Alam na niya kung sino ang kumuha. Ramdam niya na ito kahapon pa lang. Agad niyang tiningnan ang logbook. Walang ibang pumasok kagabi. Bea, huminahon ka. Mark, isirado mo muna ang pinto. Huwag muna tayo magpapapasok ng customer. Bumukas ang padabog ang pinto. Pumasok si Janela na naka-shades. Kasunod niya si Lee na seryoso ang mukha. Ano tong natanggap ko? Nawawala ang 100K? Are you kidding me? Pambayad yun sa supplier mamaya. Lumapit si Tristan. Ma'am, pagdating po namin, wala na sa vault ang pera. Walang signs of forced entry. Ibig sabihin, merong nakapagbukas na nakakaalam ng code o naiwan itong bukas. Biglang sumabat si Lee. Lumapit siya sa vault. Sinipat-sipat ito. Walang forced entry? So, inside job. Malinaw naman, di ba? Sino bang may hawak ng susi at code bukod sa'yo, Janela? Si Tristan lang. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko sa inventory funds. Tumingin ng masama si Janela kay Tristan. Tristan, anong nangyari? Ikaw ang last na nag-check kagabi, di ba? Ma'am, chinek ko ang vault bago kami umalis. Kaming tatlo ni Bea ang nagsara. Tumawa ng mahina si Lee. Chinek mo? O kinuha mo? Tristan, pare, wag na tayong maglokohan. Bea, Mark, tatanungin ko kayo. Nung kumakain tayo ng pizza kahapon, nasaan si Tristan? Nagkatinginan si Bea at Mark. Takot na takot sila. Sir, nasa counter po siya. Kami po ni Mark nasa break room. Si? Kayo ang nasa break room. Si Tristan ang naiwan sa counter malapit sa opisina. At nung nagpaalam ako na magsi-CR, nakita ko siyang lumabas galing sa opisina. Pawis na pawis. Parang may tinatago. Nanlaki ang mga mata ni Tristan. Sinungaling ka! Ikaw ang galing sa opisina! Nakita kita! Sinundan kita ng tingin. Ikaw ang kumuha. Kaya ka nagmamadaling umuwi. Kunwari masakit ang tiyan mo. Lumapit si Janela kay Tristan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ng binata. How dare you? Ikaw bang may ganang mambintang sa boyfriend ko? Tristan, kilala kita. Pero hindi ko alam na ganito ka pala kalasperado. Ma'am, gumising naman po kayo. Peke ang boyfriend nyo. Tingnan nyo rin niya. Tingnan nyo ang kilos niya. Social climber yan. Siya ang magnanakaw. Lalong nagalit si Janela. Stop it! Wala kang pruweba. Si Lee, mayaman yan. Hindi niya kailangan ng barya-baryang 100K. Eh ikaw, scholar ka lang naman ni Mami. Mahirap ka lang. Sumingit ulit si Lee. Hinawakan niya ang balikat ni Janela. Babe, calm down. Baka naman may pinagdadaanan lang si Tristan. Pare, kung may sakit ang nanay mo o may utang ka, sana sinabi mo, hindi yung magnanakaw ka. Napanganga si Tristan sa kapal ng mukha ni Lee. Hindi ko kailangan ng pera mo. At lalong hindi ko kailangan ng awa mo. Ma'am Janela, tumawag tayo ng pulis. Ipacheck natin ang fingerprint sa vault. Ngumisi si Lee. Alam niyang sira ang CCTV dahil siyang humugot ng cable nito kahapon. Sige, tumawag tayo ng pulis. Pero Tristan, isipin mo ang mangyayari sa'yo. Scholar ka. Kapag nagka-record ka ng theft, sira ang future mo. Matatanggalan ka ng lisensya. Gusto mo ba yon? Natigilan si Tristan. Alam niyang dihado siya.
Matalino siya, pero wala siyang kapangyarihang labanan ang mayayaman. Tama si Lee Tristan. Dahil naging tapat ka naman noon, bibigyan kita ng chance. Umamin ka na. Ibalik mo ang pera at hindi ako magsasampa ng kaso. Pero tanggal ka na sa trabaho. Ma'am, wala akong aaminin dahil wala akong kinuha. Kilala niyo ako. Then get out! You're fired! At huwag ka na magpapakita sa akin. Sasabihin ko kay mami ang ginawa mo para matigil na yung scholarship mo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Tristan. Wala siyang laban. Tiningnan niya si Lee. Nakangiti ito ng patago. Dahan-dahang tinanggal ni Tristan ang kanyang apron. Inilapag niya ito sa counter. Sige po, ma'am. Aalis ako. Hindi dahil guilty ako, kundi dahil hindi ko kayang magtrabaho sa taong bulag sa katotohanan. Balang araw, malalaman niyo rin kung sino ang tunay na ahas. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Lee. At ikaw, hindi ka habang buhay na makapagtatago. Bilog ang mundo! Lumabas si Tristan sa coffee shop. Taas noo, kahit turog ang loob. Naiwan sa loob sina Janela at Lee. Niyakap ni Janela ang kanyang boyfriend. I can't believe it. Si Tristan pa talaga. Ang tiwala ko sa kanya. Hinaplos ni Lee ang buhok ni Janela. Shh! Okay lang yan, babe. Charge to experience na lang yung 100K. Ang mahalaga, ligtas ka. Ako na ang bahala sa shop mo mula ngayon. Thank you, Lee. You're really my savior. Napangiti si Lee. Hawak niya na ang 100,000. Bayad na ang utang niya mamaya at hawak na rin niya ang coffee shop. Wala na si Yaya Ising, wala na si Tristan. Solo na niya ang biktima. Sa loob ng coffee shop, tahimik ang paligid. Matapos umalis ni Tristan, nakatayo si Lee sa gitna ng shop. Hawak niya ang susi ng shop na iniwan ni Tristan. Pinaikot-ikot niya ito sa kanyang daliri. Nakangisi siya habang nakatingin kina Bea at Mark na takot sa gilid. Oh, bakit ganyan ang mga mukha nyo? Namatayan ba kayo? Dapat nga, magsaya kayo. Wala na ang manager niyong KJ. Wala nang manager niyong magnanakaw. Sir, mabait naman po si Sir Tristan. Hindi po namin lubos maisip na magagawa niya yun. Lumapit si Lee kay Bea. Inilapit niya ang mukha niya sa dalaga. Biglang nawala ang ngiti ni Lee at naging seryoso. Bea, makinig ka. Ang magnanakaw, hindi yan nakasulat sa noo. Ngayon, kung gusto mo pang manatili sa trabaho, kalimutan mo na si Tristan. Ako na ang bago niyong boss. Naiintindihan mo? Napalunok si Bea. Tumango siya ng mabilis. Opo, Sir Lee. Naiintindihan po. Good. Ikaw, Mark, may problema ka ba? Wala po, sir. Solid po kami sa inyo ni Ma'am Janela. Tumawa si Lee. Tinapik niya ang pisngi ni Mark ng malakas. Yan ang gusto ko. Loyalty. Tandaan nyo, galante ako sa mga tapat. Pero sa mga traidor, tingnan nyo ang nangyari kay Tristan. Ngayon, linisin nyo na ang kalat. May date pa kami ni Janela. Lumabas si Lee ng coffee shop na parang hari. Naiwan si Bea at Mark na nanginginig. Sa labas ng coffee shop, naglalakad si Tristan. Bit-bit ang kanyang bag. Mabigat ang kanyang loob. Kinuha niya ang cellphone. May number siya ni Chinchin. Pero nag-alangan siya. Kung tatawag siya ngayon, baka isipin ni Chinchin na gumaganti lamang siya. Kailangan niya ng ebidensya. Hindi ako papayag na ganito lang ang mangyayari. Hahanapin ko ang baho muli. Kung sino ka man talaga. Pumara siya ng jeep. Desidido siyang linisin ang kanyang pangalan. Samantala, sa tapat ng mansyon ni na Chinchin, mainit ang sikat ng araw. Nakatayo ang isang babae sa harap ng gate, si Yula, ang asawa ni Theo na ang tunay na pangalan ni Lee, na tinakbuhan nito sa Cavite. Kinakalampag ni Yula ang bakal na gate. Theo! Lumabas ka dyan! Alam ko nandiyan ka! Huwag kang magtago sa saya ng babae mo!
lumabas ang security guard na si Manong Eddie. Hoy, miss! Anong ginagawa mo? Huwag kang magingay dito! Private property to! Humarap si Yula kay Manong Eddie. Gulo-gulo ang buhok at nalilisik ang mga mata. Wala akong pakialam kung private property to. Nasa loob ang asawa ko. Ang magnanakaw na yon? Papasukin mo ko! Walang magnanakaw dito! At lalong walang asawa mo! Umalis ka na! Bago pa ako tumawag ng barangay! Akmang hahawakan ni Manong Eddie si Yula, pero nanlaban nito. Sinipa niya si Manong Eddie sa tuhod at napadaing ang guard. Hindi tumikil si Yula. Hinampas niya ang bag ang guard sa ulo at kinagat ang braso nito. Aray! Tulong! May baliw na nakapasok! Bumukas ang maliit na pinto ng gate. Tumulong na ang mga hardinero para awatin si Yula. Dalawang lalaking humawak sa kanya, ngunit nagpupumiglas pa rin ang babae. Theo! Lumabas ka dyan! Ibalik mo ang pera kung hayop ka! Ang kapal ng mukha mong mamuhay mayaman habang kami ng anak mo nagugutom! Biglang dumating ang isang itim na SUV. Bumaba ang bintana ng backseat si Sinchin. Kararating lamang galing sa meeting. Nakita niya ang gulo. Ano nangyayari dito, Manong Ed? Bakit ang gulo? Lumapit si Manong Ed. Iika-ikang maglakad at may dugo sa braso. Ma'am Chinchin, pasensya na po. May baliw na sumugod. Hinahanap daw po ang asawa niya. Nananakit po. Tiningnan ni Chinchin si Yula. Basang-basa ito ng pawis at ng luha. Naawa siya bigla. Naalala niya ang sarili niya noong nagwawala siya sa hotel lobby. Bumaba si Chinchin sa kotse. Bitiwan niyo siya. Pero ma'am, nananakit po. Sabi ko, bitawan niyo siya. Binitawan nila si Yula. Bumagsak ito sa semento. Hinihingal. Lumapit sa Chinchin. Miss, anong pangalan mo? At bakit ka nag-iiskandalo sa tapat ng bahay ko? Nandyan siya. Nandyan si Theo. Nakita ko ang picture. Ang background niya. Nasa mansyon na ito kagabi. Asawa ko siya. Ninakawan niya ako. Kumunot ang noon ni Chinchin. Wala namang ibang lalaki sa bahay kung hindi ang bagong boyfriend ni Janila, si Lee. Kinuha ni Chinchin ang cellphone niya. Ipinakita niyang picture ni Janela at ni Lee. Eto ba? Eto ba ang tinutukoy mo? Tiningnan ni Yula ang cellphone. Nanlaki ang mga mata niya at tumango. Oo, yan. Yang gagong yan. Theo ang pangalan niya. Asawa ko yan. Nanigas si Chinchin. Theo. Pero Lee ang pakilala kay Janela at ang itsura may hawig kay Agaton. Biglang nagkunikta ang tuldok sa utak ni Chinchin. Ang nawawalang pera niya, ang manluloko sa hotel, ang lalaking kasama ng anak niya. Bumaling si Chinchin kay Manong Eddie. Papasukin niyo siya. Dalhin niyo sa garden. Bigyan ng tubig at pagkain. Kakausapin ko siya. Po? Ma'am, delikado. Gawin mo ang sinabi ko. Ngayon din. Pumasok na si Chinchin sa loob ng mansyon. Nanginginig ang laman niya sa galit. Pero hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan niya ng plano. Tinawagan niya ang kanyang private investigator. Hello? Gusto kong imbestigahan mo ang boyfriend ng anak ko. Ngayon din. Alamin mo kung sino si Theo, si Lee, at kung may koneksyon siya kila Agaton. Bilisan mo! Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa grand staircase. Ang bahay niya ay naging playground ng isang kriminal. Kung totoong hinala ko, humanda ka. Maling pamilyang binagka mo. Sa garden ng mansyon, nakaupo si Yula. Nanginginig pa rin sa galit. Nakatayo sa harap niya si Chinchin. Makinig ka, Yula. Kung gusto mong mabawi ang pera mo, kailangan mong kumalma. Huwag kang padalos-dalos. Pero ma'am, nasa loob ang asawa ko, kasama ang anak ninyo. Baka kung ano nang ginagawa nila. Alam ko, nag-aalala din ako. Pero kung susugod tayo ngayon, makakatakas lang siya. Sabi mo tinakbuhan kanya sa Cavite. Opo, isang gabi, nawala na lang siya.
Tangay ang ipon namin. Ang galing niyo magpaikot ng tao. Pwes, sa pagkakataong ito, tayo ang magpapaikot sa kanya. Dito ka muna sa guest house. Huwag kang magpapakita kahit kanino. Ako ang bahala. Tinawag ni Chinchin ang guard at pinasamahan si Yula sa likod na iwan ng ginang na humihinga ng malalim. Agaton, Theo at Lee, kailangan niyang makasigurado. Gabi, sa sala ng mansyon, dumating si Janela. Sinalubong siya ng kanyang ina. Janela, maupo ka. Mag-usap tayo. What now, Mommy? Kung tungkol to sa credit cards, please lang, pagod ako. Nabalitaan ko ang nangyari sa shop. Tinanggal mo daw si Tristan. Yes, magnanakaw siya. Nahuli namin siya. Nahuli o napagbintangan, Janela. 5 taon na sa atin si Tristan. Scholar ko siya. Ni 5 hindi yang kumuha. Tapos ngayon, dahil lang sa sinabi ng boyfriend mo, naniwala ka kaagad. Tumayo si Janela. Kinakampihan mo na naman ng ibang tao. Si Lee ang nakakita sa kanya. Si Lee ang nagligtas sa shop. Buti nga nandun siya. O sige, sabihin na nating tama ka. Pero Janela, mag-iingat ka. Kilala mo ba talaga siya? Saan siya galing? Patay na ang parents niya. Plane crash. Mayaman sila sa Singapore. Mommy, stop interrogating him. Mahal ko siya. Padabog na umakyat si Janela. Naiwan ang kinang. Kinuha niyang cellphone niya at tinawagan niyang numero ni Tristan. Sa isang parke, malapit sa village, madilim na. Nakatayo si Tristan sa gilid ng poste. Huminto ang sasakyan ng ginang at bumaba ito. Ma'am Chinchin, sorry po ah. Maniwala kayo. Hindi ko po kinuha ang pera. Alam ko, Tristan. Kilala kita. Kaya nga kita pinapunta dito. Gusto kong malaman ang lahat ng napansin mo sa lalaking yon. Una po, yung relo niya. Rolex daw. Pero fake. Pangalawa, alam niya kung nasa ng CCTV blind spots. Siya ang humugot ng cable ng mga kamera bago nawala ang pera. Napatango si Chinchin. At may peklat siya sa likod ng tenga. Nakita ko nung tumalikod siya. Hugis, crescent moon. Lalong nanlaki ang mga mata ng ginang. Noong nag-abot siya ng cheque kay Agaton, napansin niya ang peklat na yun. Positibo. Si Agaton, si Lee. At ang Theo na sinasabi ni Yula ay iisang tao. Salamat, Tristan. Malaki ang naitulong mo. Huwag ka mag-alala. Lilinisin ko ang pangalan mo. Pero sa ngayon, kailangan mong magtago. Bumalik ang ginang sa kotse. Tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang private investigator. Ano? May balita ka na? Ma'am, positibo po. Ang tunay niyang pangalan ay Romel Dizon. May warrant of arrest sa Cavite for estafa, sa Laguna for bigamy, at siya rin ang primary suspect sa solar panel scam. Agaton, Theo, Lee, iisang tao lang yan, ma'am. Napapikit ang ginang. Ang galit na nararamdaman niya sa hotel lobby ay bumalik. Pero mas matindi ngayon, ang demonyong yun ay nasa loob ng buhay ng kanyang anak. Salamat. Ipadala mo sa akin lahat ng dokumento. Ibinaba niya ang telepono. Huminto siya sa tapat ng gate ng mansyon. Tumingala siya sa kwarto ni Janela. Masasaktan ang anak niya, pero kailangan nitong mangyari. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng kapatid niyang si Mirna. Si Mirna ay isang retiradong fiskal na matapang. Mirna, kailangan ko ang tulong mo. May bisita tayo bukas ng gabi. Gusto kong maghanda ka. Gigisahin natin ang boyfriend ni Janela. Aba, mukhang exciting yan. Sige, magdadala ako ng alak. Para mas masarap ang panonood natin sa pagbagsak niya. Napangiti si Chinchin. Ang bitag ay nailatag na.
Pagtanghali, sa mansyon, bumukas ang main door. Pumasok ang isang babae na nasa edad 50 pero tindig militar, naka-blazer, matalas ang tingin. Ito ay si Myrna, ang kapatid ni Chinchin na retiradong peskal. Sinalubong siya ni Chinchin sa sala. Hindi sila nagbeso. Tumango lamang si Myrna. Nasaan ang pesteng yan? Nasaan ang lalaking sinasabi mong nanggago sa pamangkin ko? Wala pa siya. Mamayang gabi pa ang punta niya. Pinatawag kita ng maaga para mapag-usapan natin ang gagawin. Umupo si Myrna sa sofa. Inilapag niya ang dalang envelope. Laman nito ang background check na ginawa niya rin gamit ang kanyang koneksyon sa NBI. Romel Dizon. Yan ang tunay na pangalan niya. Ang daming kaso. Estafa, falsification of documents, bigamy. Bilib din ako sa kapal na mukha ng taong ito. Akala niya siguro, dahil biyuda ka at bata si Janela, madali kayong utuin. Nauto niya na kami. Nakuha niya ang loob ni Janela. Nakuha niyang 5 milyon ko sa seminar. Pero hindi na mauulit yun. Dapat lang. So anong plano? Ipapakulong na ba natin agad pagtapak niya sa pinto? Umiling si Chinchin. Masyadong madali yun. Gusto niyang maramdaman ni Lee ang takot bago ito makulong. Gusto niyang makita ni Janela ang unti-unting paglabas ng mga kasinungalingan ng kanyang nobyo. Hindi. Magkakaroon tayo ng dinner. Welcome party kunwari. Gusto kong paikutin mo siya. Gamitin mo ang galing mo sa pagtatanong. Gisahin mo siya hanggang sa malito siya sa sarili niya mga sagot. Gusto kong makita ni Janela kung paano siya magsinungaling. Ngumisi si Myrna. Kumislap ang mga mata. Namimiss niya ng thrill ng cross-examination. Petix. Sisiguraduhin kong kahit pangalan ng lolo niya sa tuhod, makakalimutan niya sa kaba. Nasaan yung sinasabi mong asawa niya? Yung Yula. Pumasok sila sa guest house sa likod ng mansyon. Nandoon si Yula, nakaayos na ito. Pinahiram ni Chinchin ng maayos na damit, pero naroon pa rin ang galit sa mga mata nito. Yula, etong kapatid kong si Myrna. Siya na ang bahala sa legal side ng kaso mo. Tumingin si Myrna kay Yula. Sinuri ito mula ulo hanggang paa. Ikaw ang legal wife? May marriage contract ka ba? Agad na kinuha ni Yula ang folder sa bag niya. Ipinakita niya ang PSA document. Opo, ma'am. Kasal kami sa West. 3 taon ang nakakaraan. Ito pong ebidensya. Tiningnan ni Myrna ang papel. Tumango. Valid ito. Good. Matibay ito. Bigamy ang isa sa ikakaso natin. Makinig kay Yula. Mamayang gabi, huwag kang lalabas hanggat hindi kami nagbibigay ng signal. Hayaan mo munang magpakasaya si Rommel o si Lee o kung anumang demonyong pangalan ang gamit niya. Kapag nakarinig ka ng pagkabasag ng baso, yun ang hudyat mo. Opo, handa na po ako. Gusto ko nang makita ang pagmumukha niya kapag nalaman niyang booking na siya. Makikita mo yun at sisiguraduhin nating pagsisisihan niya ang araw na binangga niya tayo. Sa condo unit ni Lee, nagbibihis na ito. Nakatuksido na nerentahan lang. Sumisipol-sipol pa ito habang nagsusuklay. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Kiko ang kasabwat niya. Boss, musta? Nakascore ka naman ng malaki. Nagtatanong na naman yung loan shark. Relax ka lang, Kiko. Bayad na ang interest, di ba? At mamaya, jackpot na! Invited ako sa dinner sa pansyon. Ibig sabihin, tanggap na ako ng nanay niya. Kapag nakuha ko ng tiwala ng matanda, mapapapirmahan ko na ang mga tseke. Sigurado ka ba dyan, boss? Baka namang bitog yon. Nababalitaan ko. Nagpa-imbestiga daw si Chinchin dati. Tumawa si Lee. Kumpiyansa. Masyado siyang bilib sa sarili niya. Imbestiga? Sus! Nauto ko nga siya sa hotel eh. Nauto kong anak niya. Tanga ang mga mayayaman na yan. Basta maganda ang suot mo at magaling ka mag-Ingles, tiklop na. Manood ka lang.
Bukas, milyonaryo na tayo! Ibinaba niya ang telepono, nag-spray ng pabango at tinawagan na si Janela. Hi babe, on the way na ako. May dala akong wine for Tita Chinchin. Sa kabilang linya, excited ang boses ni Janela. Wala siyang kaalam-alam sa plano ng kanyang ina at ng kanyang tita. Great! Excited na si Mami na makilala ka officially. Sabi niya, gusto niyang bumawi sa inasal niya noon. And guess what? Nandito si Tita Mirna. She wants to meet you too. Natigilan sandali si Lee. Tita Mirna, wala iyon sa plano. Tita Mirna? Sino siya? Kapatid ni Mami. But don't worry, mabait yun. Medyo strict lang tingnan pero she's cool. Sige na, drive safe. Ibinaba ni Janela ang telepono. Napahawak si Lee sa manibela. Kinabahan siya ng konti. Pero ipinagsawalang bahala niya. Kaya niya ito. Siya si Lee Anderson, ang magaling na negosyante. Walang makakapikil sa kanya. Pinaandar niya ng kanyang rented sports car papunta sa mansyon, papunta sa kanyang huling hapunan bilang isang malayang tao. Sa dining area ng mansyon, nakaset up na ang mesa, mamahaling plato, mamahaling kubyertos, pero ang ulam ay hindi litson o steak, ang ulam ay paghihiganti. Nakatayo si Cincin sa dulo ng mesa, nakatingin sa pinto. Bukas na ang gate, Manong Ed? Opo ma'am, papasok na po ang sasakyan niya. Tumingin si Cincin kay Mirna. Nagkatinginan silang magkapatid. Tumango si Mirna. Handa na ang lahat. Let the show begin! Sa dining room ng mansyon, ang ganda ng ayos ng mesa. May kandila, may bulaklak. Ang ulam may steak at lobster. Nakatayo si Lee sa tabi ni Janela. Hawak niyang kamay ng dalaga. Ngingiti-ngiti siya habang kaharap si Cincin at ang bagong dating na si Mirna. Iniabot ni Lee ang dala niyang wine. Good evening po, Tita Chinchin. Tita Mirna, para po sa inyo. Vintage wine po yan. Galing pa sa cellar ng lolo ko sa Europe. Tiningnan lang ni Cincin ang bote. Hindi niya ito kinuha. Si Mirna ang kumuha nito. Sinuri niya ang label at napangiti siya. Europe? Sigurado ka, iho? Kasi ang label nito, made in California. At nabibili ito sa supermarket sa kanto. Ganito bang taste ng lolo mo? Medyo cheap? Namula si Lee. Agad siyang nagpalusot. Ano po? Bottling lang po yan sa California. Pero yung grapes, galing Europe. Special blend po kasi. Tita Mirna naman, wag mo namang ipahiya si Lee. Ang effort kaya niya maghanap niyan. Let's just eat. Please? Gutom na ako. Umupo sila sa mesa. Si Cincin sa kabisera, si Mirna sa kanan, sina Janela at Lee sa kaliwa. Tahimik ang lahat habang nagsasandok ng pagkain. Rinig na rinig ang kalansing ng kubyertos. Basag na basag ang katahimikan nang magsalita si Mirna. So, Lee? Sabi ng pamangking ko, galing ka sa Singapore. Doon ka lumaki, tama? Tumango si Lee habang ngumunguya. Opo, tita. Dun po nakabase yung family business namin dati. Shipping lines po at real estate. Talaga? Isang parte ng Singapore? Sa Orchard? Sa Sentosa? Madalas kasi ako doon nung piskal pa ako. May mga kaibigan akong judge doon. Napalunok si Lee. Hindi pa siya nakarating ng Singapore. Napapanood niya lamang ito sa TV. Sa may Marina Bay po. Dun po yung kondo namin. Malapit sa dagat. Marina Bay? Mahal doon. Pero teka, sabi ni Janela, namatay ang parents mo sa plane crash. Kailan to nangyari? Opo, 5 years ago po. Papuntang Europe. Private jet po namin. Tumingin si Mirna kay Cincin. Nagtaas ng kilay. Private jet daw. Pero ang relo ay peke. Private jet. Ang yaman naman pala.
Pero bakit nung nag-background check ako sa mga flight records 5 years ago, walang naitalang crash ng private jet na may pasaherong Anderson? Ang apelido mo ay Anderson, hindi ba? Nasamid si Lee. Uminom siya ng tubig ng mabilis. Hinago ni Janela ang kanyang likod. Tita, ano bang klaseng tanong yan? Bakit ka nagba-background check? Para kayong nasa korte? Janela, hayaan mo ang tita mo. Nagtatanong lang siya. Gusto lang naming makilalang magiging parte ng pamilya. Hindi ba, Lee? Wala ka namang itinatago, hindi ba? Pinagpawisan si Lee. Ang lamig ng aircon, pero tumutulo ang pawis niya sa noo. Ang tatalim ng mata ng magkapatid, parang tinutunaw siya. Wala po, tita. Baka po hindi na record sa public news. Kasi private matter. Alam nyo na, mayayaman, ayaw ng publicity. Sabagay. May mga bagay talagang naitatago. Tulad ng tunay na pangalan. Tulad ng tunay na asawa. Natigilan si Janela. Binitawan niya ang tinidor. Anong asawa? Tita, anong pinagsasasabi mo? Single si Lee. Ngumiti si Myrna, isang ngiting nakakakilabot. Tanungin mo siya, Janela. Tanungin mo ang boyfriend mo kung may kilala ba siyang Romel Dizon. Tumingin si Janela kay Lee. Namumutla si Lee. Nanginginig ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Babe, who is Romel Dizon? Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ko kilala yon, Janela. Sinisiraan lang ako ng tita mo. Tita, hindi ko po alam kung saan niyo po nakukuha yan. Pero alis na po ako. Parang hindi po ako welcome dito eh. Tatayo na sana si Lee. Aalis na sana siya. Pero nagsalita si Tintin. Mababa ang boses, pero puno ito ng otoridad. Walang aalis. Umupo ka, Agaton. Napahinto si Lee. Agaton. Tinawag siya sa pangalang ginamit niya sa seminar. Tumingin siya kay Tintin. Nakita niya sa mata nito ang galit. Ang galit ng isang nalokong investor. Anong Agaton? Tita, Lee ang pangalan ko. Huwag mo kong tatawaging tita. Kilala kita. Ikaw ang nambola sa akin sa hotel. Ikaw ang kumuha ng 5 milyon ko. Akala mo ba'y nakakalimutan ko ang mukha mo? Ang peklat sa likod ng tenga mo? Ang baho ng pabango mo? Naguluhan si Janela. Palipat-lipat ang tingin niya sa kanyang ina at sa kanyang boyfriend. Mommy, anong 5 million? Anong hotel? Di ba sabi mo na scam ka? Sili ang scammer? Hindi lang scammer, Janela. Magdanakaw din. At manloloko ng babae. Kinuha ni Chinchin ang kutsara. Pinalo niya ito sa baso ng wine. Ito na ang hudyat. Bumukas ang pinto ng kitchen. Lumabas si Yula. Nakaayos, pero galit na galit. Naglakad siya papunta sa mesa. Nang makita siya ni Lee, parang nakakita ito ng multo. Nanlaki ang mga mata nito. Napaatras siya hanggang sa mabunggo siya ng waiter sa likod. Yula? Humarap si Yula kay Janela. Ikaw ba si Janela? Ang babaeng ipinagyayabang ng asawa ko sa Facebook? Asawa? Excuse me? Boyfriend ko siya? Lee, sino ba to? Di ba sabi mo stalker lang yan? Lumapit si Yula kay Lee. Isang malakas na sampal ang sumalupong sa mukha ni Lee. Mas malakas pa sa sampal ni Janela kay Tristan noon. Halos umikot ang mukha ni Lee. Stalker? Ang kapal na mukha mo, Teo. Asawa mo ko. Kasal tayo. Iniwan mo ko sa Cavite kasamang anak natin. Tinangay mo lahat ng ipong ko. Tapos ngayon, buhay binata ka? Napahawak si Janela sa kanyang bibig. Tumulong ang kanyang luha. Hindi siya makapaniwala. Asawa, anak, Cavite. Lahat ng sinabi ni Lee tungkol sa Singapore, plane crash, private jet, ay lahat kasinungalingan. Lee, totoo ba? Totoo ba ang sinasabi niya? Hinawakan ni Lee si Janela. Nagmamakaawa. Babe, hindi. Huwag kang maniwala sa kanya. Baliw yan.
Binayaran niya ng mami mo para sirain tayo. Janela, mahal kita. Tayo ang magkakampi, di ba? Tinabing ni Janela ang kamay ni Lee. Nakita niya sa mga mata ni Lee ang takot ng taong nahuli sa akto at doon niya na-realize tama ang mami niya, tama si Tristan. Nagpadala sila sa matatamis na salita. Tama ng drama, Romel Dizon, alias Agaton, alias Theo, alias Lee. Tapos na ang palabas mo. May pumasok na mga lalaki sa dining room, naka-uniforme ng pulis. May dalang warrant of arrest. Lumapit sila kay Lee. Mr. Romel Dizon, inaaresto ka namin sa salang estapa, theft at bigamy. May karapatan kang manahimik. Anumang sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. Pinusasan si Lee at nagpupumiglas ito. Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan! Janela! Tulungan mo ako! Janela! Tumingin si Janela kay Lee, umiiyak. Pero sa pagkakataong ito, hindi na luha ng awa, kung hindi luha ng sakit at pagsisisi. Ilabas niyo na yan! Ang baho ng hangin dito! Hinila ng mga pulis si Lee palabas. Sumama si Yula at Mirna para siguraduhing makukulong ito. Naiwan sa dining room sina Cinzin at Janela. Nakatayo si Janela na nanginginig. Dahan-dahang lumapit si Cinzin sa kanyang anak. Mommy, Napahagulkol si Janela. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina. Shh! Tahan na anak. Ligtas ka na. Ligtas na tayo. Sa loob ng selda ng presinto, masikip, mainit at amoy pawis at pagsisisi. Nakatayo si Lee sa likod ng rehas. Wala nang mamahaling suit. Naka-t-shirt na lamang siya na gusot-gusot. Wala nang yabang sa kanyang mukha. Ang natitira na lang ay takot at desperasyon. Dumating si Janela, naka-shades, para takpan ang mugtong mata. Kasama niya ang kanyang ina na nakatayo lamang sa likod bilang suporta. Pagkakita ni Lee kay Janela, agad siyang kumapit sa rehas. Janela, babe, salamat at dumating ka. Alam kong hindi mo ko matitiis. Babe, kausapin mo si tita. Sabihin mo, i-withdraw na ang kaso. Magbabago na ako. Promise! Tinanggal ni Janela ang shades. Tiningnan niya si Lee. Dati, ang nakikita niya ay isang prinsipe. Ngayon, nakikita niya na ang tunay na anyo nito. Isang basahan, isang manloloko. wala na tayong dapat pag-usapan, Romel. Pumunta lang ako dito para ibalik sa'yo to. Inilabas ni Janela ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Laman nito ang singsing na ibinigay ni Lee noong mansari nila. Isang singsing na akala niya ay diamond. Pero noong ipacheck niya kanina sa pawn shop, nalaman niyang puwet ng baso lang pala. Sabi mo, worth 50,000 ito. Sabi mo, investment natin to. Pero nung sinanla ko, tinawanan lang ako ng appraiser. Fake? Parang ikaw. Parang pagmamahal mo. Inihagis ni Janela ang singsing sa mukha ni Lee, sapol sa pisngi. Babe, intindihin mo naman ako. Nagawa ko lang yon kasi gipit ako. Pero minahal kita. Totoo yun, Janela. Mayaman kayo. Barya lang sa inyong nawala. Tulungan mo na ako. Tumawa ng mapakla si Janela. Lumapit siya sa rehas. Mayaman? Lee, akala mo ba kaya kitang piyansahan? Akala mo ba may makukuha ka pa rin sa akin? Huminga ng malalim si Janela. Ito na ang huling pasabog niya. Yung time na nagkakilala tayo. Yung time na nilibre kita kahit cut off ako. Alam mo bang wala na talaga akong pera nun? Wala na akong access sa yaman namin. Kaya kung pinakasalan mo ako para sa pera, sorry ka na lang. Dahil wala kang mapapala sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Lee. Bumagsak ang balikat niya. Ang inakala niyang gold mine ay wala namang palang laman. Nagsayang lang siya ng oras, nagsayang ng effort, at ngayon ay kulong pa siya. Ano? Walang pera? So niloko mo rin ako? Tama na yan, Janela. Tara na,
Hayaan mo siyang mabulok dyan, kasama ang mga kasinungalingan niya. Tinalikuran ni Janela si Lee habang naglalakad siya palayo. Narinig niya ang sigaw ni Lee, puno ng galit, puno ng sisi, pero hindi na lumingon si Janela. Tapos na siya sa pagiging tanga. Kinabukasan, sa bahay ng pamangkin ni Yaya Ising sa probinsya, naghahain ng tanghalian si Yaya Ising nang huminto ang pamilyar na SUV sa tapat ng bahay. Bumaba sa janela, namumugto pa rin ang mata pero maaliwalas ang mukha. Bumaba rin si Chinchin, lumabas si Yaya Ising gulat ng gulat. Ma'am Chinchin, Janela, anong ginagawa niyo dito? Tumakbo si Janela at niyakap ng mahigpit si Yaya Ising. Umiyak siya sa balikat ng matanda, yung iyak ng isang batang nagkamali. Yaya, sorry. I'm so sorry. Patawarin mo ako, Yaya. Nabulag ako. Naniwala ako sa maling tao. Yaya, hindi ko sinasadyang saktan ka. Hinaplos ni Yaya Ising ang buhok ni Janela. Tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito, hindi siya nagtanim ng galit. Tahan na anak, alam ko naman yon. Alam kong hindi ikaw yung kaharap ko nung araw na yon. Pinatawad na kita bago pa kayo dumating dito. Yaya Ising, umuwi na kayo sa amin. Hindi kumpletong mansyon kung wala kayo. At huwag kayong mag-alala, dodoblehin ko ang sweldo mo. May bonus pa bilang danyo sa nangyari. Ngumiti si Yaya Ising. Tumango siya. Buo na ulit ang pamilya nila. Hapon na nang dumaan sila sa boarding house ni Tristan. Nakatambay si Tristan sa labas. Nagbabasa ng dyaryo. Naghahanap ng bagong trabaho. Nagulat siya nang makita ang mag-ina. Lumabas si Ginang Chinchin at iniabot ang isang sobre. Tristan, huwag ka na maghanap ng trabaho. Hinihintay ka na ng pwesto mo sa coffee shop. Actually, promoted ka na. Operations Manager. Natulala si Tristan. Kinuha niya ang sobre. Laman nito ay ang bonus at reinstatement letter. Ma'am, salamat po. Pero Tumingin si Tristan kay Janela na nasa likod ni Chinchin. Nakayuko si Janela. Lumapit ang dalaga. Tristan, sorry. Alam kong hindi sapat ang sorry sa ginawa ko. Pinahiya kita. Tinanggalan kita ng dangal. Pero sana bigyan mo pa ako ng chance na bumawi. Kailangan ka namin. Kailangan kita sa shop. Tiningnan ni Tristan si Janela. Nakita niya ang sinseridad. Wala na ang Bradley attitude. Natuto na ito. Ngumiti si Tristan at inilahad ang kanyang kamay. welcome back, Ma'am Janela. Basta sa susunod, kapag may inventory problem, sa akin na po kayo maniniwala. Hindi sa boyfriend nyo. Natawa silang lahat. Gumaan ang pakiramdam ni Janela. Sa wakas, naitama niya na ang mga mali niya. Makalipas ang ilang buwan, bumalik sa normal na buhay sina Chinchin at Janela. Pero may nagbago. Mas naging maingat na sila. Mas pinapahalagahan nila ang mga taong tapat kesa sa mga taong magaling lang magsalita. Nasa presinto na si Romel Dizon at humaharap sa patong-patong na kaso mula kay Chinchin, Yula at sa iba pang biktima. Nakatayo si Chinchin sa beranda, hawak ang kape, katabi niya si Janela. Anak, tandaan mo to. Ang tunay na yaman, hindi nakikita sa suot na relo o sa kintab ng kotse. Ang tunay na yaman, nasa ugali, nasa katapatan. Opo, Mami. Hinding-hindi ko na yun makakalimutan. At promise, makikinig na ako sa inyo at kay Yaya Ising. Nagyakapan ang mag-ina. Natuto sila sa masakit na paraan. Pero dahil dito, mas tumibay ang pundasyon ng kanilang pamilya.
isang pundasyon na hindi kayang tibagin ng kahit na sino mang manloloko. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Tandaan po natin, sa panahon ngayon, nagkalat na ang mga mapagpanggap. Huwag tayong masilaw sa panlabas na anyo, matutong kumilatis, matutong makinig sa babala ng mga nagmamahal sa atin. Dahil madalas, ang taong akala nating kakampi ay siya palang hihila sa atin pababa. At ang taong inaapi natin ay siya palang sasaklolo sa atin sa huli.